immediate family lang. Asawa, anak, magulang. So, sa anak, Sampu malalili. Sampu malala. daliri, Kamay. at paa. Paa. Then, Alawa mata. Iluma. Manganda. ay, very good. Okay. Arami Kinanta niya yung 10 mga daliri na tinuro ko sa kanya. Kasi hindi siya yung family petition. Kasi pag family petition, no need na kailangan ng taong pipirma sa papel. Ng taong kukunin mo sa Pilipinas. So marami dumating dito na hindi alam yung status nila. Akala nila family petition sila, pero hindi. May pupirma sa papel nila. Tapos yung ibang kinuha, nakalagay sin trabaho. Pag sin trabaho, hindi sila pwedeng magtrabaho dito sa Espanya. The bag. Okay? Put that in your diaper bag. Okay? So that you can play now. Okay, very good. You can go now. But be careful, okay? You want to hold my hand? Come. Hello. So nandito ako ngayon sa park Park with my little na alaga. Ito kami ngayon sa park kasi gusto niya magparke. So, sagutin natin yung nagtatanong na kung paano nga ba pumunta dito sa Spain. Or maraming way para makapunta dito sa Spain. Wait. No, Cohen. That area is not for you, okay? No. You can play in that area. Here. Here, Cohen. Not in there because that is not fit for your age, okay? Not in there. There, Cohen. There, okay, okay, yeah. You can play there. Okay, so yun nga, maraming ways para makapunta dito sa Spain. So, sa case ko, nakapunta ako dito dahil pinitisyon ako or family petition ng aking asawa, ng aking Pinoy na asawa. So, akala nung iba, foreigner yung asawa ko kaya ako nakarating dito sa Spain. Pero hindi. So, nauna yung asawa ko dito ng 2005. 2005 pa siya nandito. So, yung way niya, kaya siya nakarating dito, ay may pumirma sa papel niya. So, ibig sabihin na may pumirma, may taong nandito na nauna, na kamag-anak niya na naghanap ng taong pipirma sa papel niya. So, yung kamag-anak niya na nandito ay yung kapatid. So, pag kapatid kasi, kapatid sa kapatid, hindi pwedeng magpetisyon. Yes? You want that? But be careful, okay? Be careful. Okay, mabait tong alaga ko. Kada hapon ko lang siya inaalagaan. Yeah. Uy. No. I love you, Cohen. Uy, that's so sweet. So, yun nga. So, yung kaya dito nakarating yung asawa ko ay dahil meron siyang kapatid. So, be careful. Careful. Ay, careful. No, eso no se, así no se hace. Déjale al niño primero. Claro, el niño. Mira, ¿por qué no subís en aquel de allí? Mira, Diego, sube en aquel de allí. Mira ahí, con Luna. Sube ahí, corre. Bueno, pues ahora cuando termine el niño, subes tú. Pero primero estaba el niño. Cohen, do you want to play in that area? No? Me voy a por la bolsa. ¿Te vienes conmigo? No. Pero no te muevas de aquí, ¿eh? Vale. Y no empujes a nadie. Vale. Es que me la he dejado allí. Bale. Ay, muntik na may mag-away na bata. Kasi nauna dito yung alaga ko. Eh, may dumating na 5 bata na gusto rin dito. Eh, yung alaga ko masasaktan kung hindi ko naagapan. So, ganun kasi dito pag park. So, kailangan attentive ka talaga. Mas mabilis kang kumilos kasi sa mga bata. Mabilis sila. Tulad niya, naglalaro lang siya tapos biglang may lumapit na 5 bata. Eh, muntik na siya na masaktan. Are you okay? Okay? Very good. So, ayun.
Buti na lang mabait itong alaga ko, hindi nakikipag-away. No, pero yo. Okay, you. Okay. He told me that siya lang daw. Ayaw niyang hawakan ko. But be careful, okay? I will not going to hold that, but be careful. Kung napapansin niyo, hindi ko pinapakita yung mukha ng alaga ko. Kasi alaga ko yun. Hindi ko naman yun anak. Hindi ko siya anak para ipakita o videohan yung mukha niya, kung ano yung ginagawa niya. Hindi. So, alam ko pa rin kung saan yung limit ko. Pero, no, Cohen, no? 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 No. I will allow you here, but don't step on that. Okay? No? So, yun nga. So, alam ko yung limit ko. Alam ko yung limitation ko. Kung hanggang saan lang. Wait. Masasaktan ka, Cohen. Come here. Come here. Okay. Do you want to play in there? Okay. Ngiti-ngiti siya. Wa? Okay. But be careful. Yeah daw, yeah. Sabihin, stop. Careful, okay? Careful. Yasta? Come. Where? There again. Down. Okay. So, bumalik kami dito sa swing. Ayan. Yeah? You want platano? Okay. But first, clean your hand, okay? Clean your hand. Get your toallitas and clean your hand. Clean your hand. Oh, get toallitas. No. Toallitas first before the platano. Here. Toallitas first. You like it, Cohen? Cohen? You like it? So, yun na nga. So, nakarating dito yung asawa ko dahil meron siyang kapatid dito. Pero sa lay o sa rules o sa tawag dito sa patakaran ng pagkuha ng kamag-anak papunta dito sa Espanya ay hindi pa pwede yung kapatid sa kapatid. Ang immediate family lang. Asawa, anak, magulang. So, sa anak, 10 malalili. 10 mga daliri? Okay, sing it. Oh? 10 malala. 10 mga daliri. You? 10 malala. Daliri. Kamay. At paa. Paa. Then? 2 mata. 5 manganda. Ay, very good. Okay. Alam Kinanta niya yung 10 mga daliri na tinuro ko sa kanya. Okay, so balik tayo. So, based nga sa rules ng Espanya, hindi pwede magpetisyon o kumuha ng kapatid sa kapatid. As immigrant dito sa Espanya, punta dito sa Espanya. So, yung asawa ko, dahil meron siyang kapatid dito, ang ginawa ng kapatid, hinanapan siya ng taong pipirma sa papel niya na trabaho. So, yun yung reason kaya naunang pumunta dito yung asawa ko sa akin. Pero, ang maganda kasi doon, just in case hindi ka magtagal, pumunta dito yung asawa ko pero hindi siya nagtagal dun sa employer na pumirma sa papel niya, pwede siyang maghanap ng iba. Hindi siya nakatali dun sa pumirma lang ng papel niya. So, yun yung maganda dito. So, naghanap siya ng iba, tapos yun, nagtuloy-tuloy na, tapos sinuwerte, nakuha niya ako. Through family petition naman. Family petition. So, kung yung kanya ay work reason, kaya siya nakapunta dito, sa akin naman ay family reunion reason. Kasi family petition yung in-apply niya. So, magkaibang proseso yun. Kasi pag family petition, hindi mo kailangang maghanap ng pipirma sa papel ng taong kukunin mo na manggagaling sa Pilipinas. And then, yung nakuha ako ng asawa ko, tumagal yung papel ko ng 6 months, mula nung pinasok dito sa gobyerno ng Espanya. 6 months yon, lumabas na October 2012. Pero nakalipad ako ng 2013 na, ng January. Kasi inantay ko munang i-celebrate yung 7th birthday ng anak ko na maiiwan ko sa Pilipinas.
And then, 2013 yon. And then, after, pwede naman kaming kunin ng asawa ko sabay, kasama nung anak namin. Pero, hindi ako makakapagtrabaho. Kasi dito, hindi mo pwedeng iwan yung bata sa bahay na mag-isa. As long as na wala pa siyang 12 years old. Pag 12 years old, pwede mo nang iwan, basta bilinan mo lang. Pero since yun nga, hindi kami parehong makakapagtrabaho kung sabay kaming kunin ng asawa ko. Kaya, nauna ako. And then, yung nakapag-ipon-ipon na kami, nakaipon na kami, 2017, namin inasikaso yung papel ng anak namin. And then, pagdating ng December 2017, nakumpleto namin yung requirements, nakapag-interview na rin kami dito sa komunidad ng Madrid kasi nga may ganun talaga. May interview, may magkakaroon ng interview yung taong kukuha o magpipetisyon ng pamilya dito sa komunidad ng Madrid kasi yung results nun ay kasama sa requirements. Yes, so yun nga, yung resulta ng interview kailangan paborable. Kasi kung hindi yun paborable, hindi ka pwedeng mag-pursue dun sa second step ng pagpasok ng papel. Kailangan paborable talaga yung results ng interview. So, lumabas yung papel. I think 2 weeks. 2 weeks yon. 2 weeks namin nakuha yung results ng interview. And then after nun, ipinasok na yung papel, yung lahat ng mga papeles ng anak ko dito sa gobyerno ng Espanya. And then lumabas yung papel niya, lumabas yung resolution, yung results ng pag-apply namin ng petition para sa kanya ng Abril. So, tumagal lang ng 4 months. Siguro kaya 4 months kasi kumakanta yung alaga ko. So, kaya siguro kasi 4 months kasi bata yun, yung ipipetisyon namin. Bata. Compare mo sa adults na yung ako yung kinuha ay tumagal ng 6 months. So, yeah, maraming ways para makarating ka dito sa Espanya. Kailangan lang alam mo kung ano yung status mo kapag ka dumating ka dito. Marami kasi na dumating dito na hindi nila alam kung ano yung talagang status nila nung dumating sila dito. Let's say, pinitisyon ng asawa, pero nakalagay dun sa papel nila, sin trabaho. So, tapos kailangan pala nila ng pipirma sa papel ng asawa nila. So pag ganun kasi, hindi siya yung family petition. Kasi pag family petition, no need na kailangan ng taong pipirma sa papel. Ng taong kukunin mo sa Pilipinas. So, marami dumating dito na hindi alam yung status nila. Akala nila family petition sila, pero hindi. May pabirma sa papel nila. Tapos yung ibang kinuha, nakalagay sin trabaho. Pag sin trabaho, hindi sila pwedeng magtrabaho dito sa Espanya kung wala silang employer. So, sa case ko, nakapagtrabaho naman ako agad after kung makuha yung tarjeta ko dito sa Espanya. Kasi, inantay ko talaga. Sabi ng asawa ko na antayin daw muna namin yung tarjeta bago ko magtrabaho. Pero pwede naman ako magtrabaho kahit wala pa yun kasi meron naman ako yung papel na inaantay ko na lang lumabas yung tarjeta ko o yung card ko. Pero yun nga, marami ako kakilala dito na nakarating dito, hindi alam yung status, tapos nakalagay sin trabaho. Hindi sila pwedeng magtrabaho dito ng walang employer.